4:00 pa lang ng umaga ay gising na agad ang diwa ng 24 anyos na si Clara, na punong-puno ng pangarap para sa dalawa niyang kapatid na lalaki. Parati siya maaga kung gumising, ngunit mas inagahan niya pa ngayon dahil plano niya magbakasakali na makapasok sa mansyon ng mga Fajardo bilang kasambahay. Nabalitaan niya sa kaibigang si Mia na naghahanap umano ng 2 kasambahay ang mga Fajardo. Dahil sa pag-alis ng 2 kasambahay na nais na magretiro, nainganyo ng husto ang dalaga dahil sa malaking pasahod. Malayong-malayo ang 20,000 na sahod doon kumpara sa arawang sahod niya sa palengke bilang tindera ng mga gulay na umaabot lamang ng 200. Sa 200 na yon ay kailangan niya makabili ng kakainin nila sa umaga, tanghali at gabi. Kasama na rin doon ang pambaon ng kanyang mga kapatid. At kung minsan ay kulang pa nga, kaya sumasideline siya sa pagtitinda ng balot tuwing gabi. Napilitan lamang siyang ihinto ang paglalako na minsan pag-interesan siya ng mga lasing. Kung hindi pa siya naisipang sunduin ng mga kapatid, ay baka nagawa na siya ng masama ng mga lasing na pinag-iinteresan na siya noon pa man. Magandang dalaga si Clara, kaya madalas na makuha niya ang atensyon ng mga binata sa kanilang lugar. Marami na ang nagtangkaligawan siya, ngunit ni isa ay walang nagtagumpay. Dahil prioridad niya ang mga kapatid. Para sa kanya kasi ay hindi sila mapapakain ng pag-ibig. Kung sakali mang papasok siya sa isang relasyon ay tapos na sa pag-aaral ang kanyang mga kapatid. Napakaaga mo namang gumising ngayon, ate. Boses yun ng bunso nilang si Leo. Nagkukusot pa ito ng mata nang lingunin niya. Tapos na siya maghanda ng kanilang agahan na saktong magising ito. Inagahan ko talaga, bunso, dahil may importante akong lalakarin mamaya. Sana lang swertihin para hindi palaging 0 ang baon mo. Nangingiting aniya sa kapatid na ang tinutukoy na 0 ay ang itlog na kung hindi nilaga ay prito nitong babaunin. Napanguso naman ang 15 taong gulang na si Leo sa sinabi ng kanyang ate, kaya't natawa ang dalaga. Masarap kayang itlog, kaya huwag mo nilalang lang ang baon ko na pinaghirapan niyo po, ate. Sambit nitong ikinangiti niya, lumapit siya sa kapatid at ginulo ang buhok nito. Basta, kapag natanggap sa papasukang trabaho si ate, ay parati na masasarap ang babaunin mo. Ninyo ng kuya mo. Pagtungtong mo ng college, ay kunin mo ang course na gustong-gusto mo talaga. Susuportahan kayo ni ate. Basta wag mo muna magnobya, ha? Hanga-hanga lang bilang inspirasyon na lang muna. Tsaka na ang pag-ibig na yan kapag nakapagtapos na. Payo niya rito na tinanguan naman agad nito. Priority ko po talaga ate ang pag-aaral ko. Mas importante po sa akin ate na makapagtapos. Na sa ganon ay makabawi po ako sa lahat ng sakripisyo ninyo para sa amin ni kuya. Sa sinabing yun ng kapatid ay nangulap ang kanyang mga mata. Sa kanilang magkakapatid ay si Leo ang matured na mag-isip. Kahit na ito ang pinakabata sa kanila. Ako ba ate, pwede na mag-girlfriend? Singit ng bagong gising na si Lindon. Binibiro lamang nito ang kapatid. Likas na kasi sa 19 anyos na binata ang pagiging maloko sa kanyang ate. Sa atin niya lang ito nagiging pilyo dahil sa eskwelahan ay seryoso ito at hindi masyado nakikipaghalubilo. Sa lubong ang kilay namang nilingon ni Clara ang kapatid bago niya ito pinamaywangan. Walang exemption, bawal ang girlfriend hanggat hindi pa kayo nakakapagtapos. Hindi ko hinihingi na tulungan niyo ako at ibalik ang mga sakripisyo ko para sa inyo. Dahil ang importante sa akin ay ang magkaroon kayo ng magandang buhay at kinabukasan. Kaya tigil-tigilan mo ako sa pwedeng-pwede mo na yan at baka makalbo kita. Panenermo niya rito. Napahagalpak naman si Lindon na magawang inisin ang kapatid. Biro lang ate, kahit kailan talaga. Hindi ko na mabiro eh. Natatawang saad nito na ikinailing-iling ng dalaga. Dahil nagawa na naman pakuluin ng kapatid niya ang kanyang dugo. Ilan na naman ang presyo ng dugo mo ngayon sa akin ate? 100/100 na naman ba? Biro pa nito. Kaya tandalaga ay kinuha ang isang tsinelas at planong batuhin ng pilyong kapatid. Nang magtago ito sa likod ng bunso nila, natatawa-tawa na lang sa kanilang asaran. Hindi ka pa nga tuli dyan, tapos girlfriend ka pa? Pangiinis niya ritong ikinawala ng ngiti sa labi ng kapatid. Gusto niyang matawa, ngunit pinipigilan niya dahil nag-i-istrikta siya kunwari. Tuli na ako ate no? Giit nito at umalis sa likod ni Leo, kaya't ang ate niya ay tuluyang pinalipad sa kanya ang hawak na tsinelas. Ate! Sapo ang noon ni Lindon dahil sa pulyo ng ate niyang ngayoy tawang-tawa. Natawa na lang rin siya pati na si Leo.
Magsikain na nga tayo? Hawak pa ni Clara ang tiyan nang sabihin yon sa dalawang kapatid. Na agad naman sumang-ayon dahil maaga ang pasok ng mga ito ngayon. Pritong itlog again? Napakamot sa ulo na ani ni Lindon pagkaupo sa harapan ng hapag. Hindi naman sa nagrereklamo ate, pero baka maging mga sisiw na tayo nito. Dagdag pa nitong kumakamot pa rin sa ulo. Pagtyagaan mo muna, dahil ngayon na lang yan. Kapag natanggap ako sa mansyon ng mga Fajardo, ay bibihira niyo na matitikman yan. Pangako niya ritong may ngiti sa labi. Tahimik namang sinimula ng kumain ni Leo dahil kung sakaling makapasok nga bilang kasambahay ang ate nila'y bihira na nila itong makakasama. Promise yan ate ha? Paniniguro nito sa kanya na tinugon niya na nakasisigurong tango. Muli na lang rin napakamot sa ulo si Lindon na makita ang ulam na baon. Itlog? Nangahaba ang nguso nitong sambit. Napabuntong hininga ito dahil 1 linggo ng puro itlog ang inuulam nila. College na ang binatilyo, ngunit hindi pa rin nawawala ang magaspang na pag-uugali ng mga kapwa nito estudyante kapag nakikita ang baon niya. Nakatatanggap ito ng pangungutya. Binansagan pa nga itong boy itlog na hinahayaan na lang nito. Dahil ang itlog ng kinakain nila ay pinaghihirapan ng mahal nilang ate. Inakbayan ni Lindon ang nakababatang kapatid at tinakay na ito palabas ng kanilang munting tahanan. Kumaway pa sila sa kanilang ate bago tuluyang gumayak. Tapuan ako sa klase kuya, pero hindi ko pa sinasabi kay ate dahil gusto kong isurprise siya kapag binigay na ni mama ang certificate na magiging top student ko. Ikaw kuya, anong achievements mo ngayong semester para kay ate? Nasa loob na sila ng sinasakyang tricycle at malapit na sila sa pinapasukang paaralan. Magkatabi lamang kasi ang eskwelahan ng high school at ng college. Hindi nag-top pero kasama sa top. Tugon nitong ikinangiti nilang pareho dahil mapapasaya na naman nila ang kanilang mahal na ate. Pinagtama nila ang kanilang mga kamao bago bumaba. Sabay na tayo mamaya para sabay nating masurpresa si ate. Pahabol ni Lindon sa kapatid na nasa trangkahan na ng pinapasukan nito. Tumango na lamang si Leo bilang tugon sa kanyang kuya. Samantala, panay ang dasal ni Clara na sana'y matanggap sila sa trabaho. Kasama niya ang kaibigang si Mina na dinaanan niya na lamang sa bahay nito, hindi kalayuan sa kanilang munting tahanan. Gaya niya, nagdarasal din ang dalaga na sana'y matanggap. Tuluyang bumukas ang matayog na gate at tinuluwanon ang isang babaeng bagaman halatang may edad na ay kitang-kita pa rin ang natatangin nitong ganda. Kayo na bang huli mag-a-apply bilang mga kasambahay? Mahinahon tanong ni Mrs. Maricel Fajardo sa dalawang dalaga. Matamis na ngumiti ang ginang dahil mukhang ang huling aplikante ang kanyang tatanggapin dahil nakikita niya sa mga mata nito ang pagnanais na matanggap. Nasasalamin ni Maricel sa mga kaharap ang nagniningning nitong mga pangarap. Ramdam din nito na mabubuting tao ang mga kaharap, hindi katulad ng mga naunang aplikante malilikot ang mga mata. Mabigat din ang pakiramdam nito sa mga naunang sumubok. Kaya sinabing tatawagan na lang kung sakalin tatanggapin niya na ang mga ito. Tumango ang dalawa sa naging tanong sa kanya ng magandang ginang nakaharap. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Sabay nilang bati kay Mrs. Fajardo. Magandang umaga naman sa inyo. Halina at pumasok na muna kayo sa loob. Paanyaya nito sa dalawang dalaga. Iginiya ni Maricel ang dalawa sa hardin kung saan mayroong lamesa at 4 na upuan. Maupo kayo. Turo niya sa 2 bakanting upuan. Agad naman naupo ang dalawa at halatang mga kabado. Maari ko pang malaman kung bakit gusto niyong pasukan ng mahirap na trabaho na to? Tanong nito sa napakahinahong boses. Nagkatinginan naman sina Mia at Clara. Sumenya si Mia na siya na ang magpaliwanag na ganyan naman sinang ayunan. Humarap siya kay Mrs. Fajardo na may ngiti sa labi. Pareho po kami mga panganay, mayroong mga kapatid na pinag-aaral. Hindi po namin nagawang abutin ang mga pangarap namin sa buhay. Kaya po sa mga kapatid namin ibubuhos ang pangarap na hindi namin nagawan tuparin. Para po sa kanila, kaya po kami nagbabaka sakali sa inyo ngayon, ma'am. Matalik po magkaibigan ng mga ama namin. Sa kasamaang palad po ay nasawi nang gumuho ang pinagmiminahan nilang ginto. Sumunod po na wala ang aking ina dahil sa sakit nito, habang ang ina po nitong kaibigan ko ay mas piniling sumama sa iba kaysa sa buhayin sila. Nakakahiyaman po ma'am na pangunahan ka namin
Ngunit sana po ipala rin kami. Sobrang laking tulong po sa amin nito, lalong-lalo na po sa mga nag-aaral naming kapatid. Mahabang salaysay niya. Nahabag naman si Maricel sa naging kapalaran ng 2 dalaga. Hindi niya man naranasan ang hirap dahil ipinanganak itong mayroong kutsarang ginto. Ngunit ramdam niya ang matinding paghihirap ng mga dalaga. Inabot niya ang palad ng mga ito at marahan yung pinisil. Nakakahanga kayong dalawa. Hindi biro ang malata ng buhay ninyong dinaranas. Sa totoo lang ay hindi ako madali magtiwala. Mapagkilatis din akong tao. Ngunit nang masilayan ko kayo ay wala akong naramdamang pagdadalawang isip. Kaya oo, tinatanggap ko ang magiging serbisyo ninyo sa amin na nag-iisa kong anak na sa ngayon ay wala rito. Dahil sa minamanage nito negosyo sa US, ako lang ang naririto dahil yung dati kong asawa ay sumakabilang bahay na. Tila ba isang biro na lamang para rito ang huling sinabi. Tahimik naman nakikinig ang dalawa, ngunit sa loob-loob nila ay parang na silang sasabog sa sobrang saya. Dahil sa wakas ay natanggap sila sa inaasahan nilang trabaho. Bukas na lang kayo magsimula dahil may event akong dadaluhan ngayon. Mga ganitong oras ulit kayo pumunta rito bukas at mga damit lang ang dalhin nyo dahil libre lahat ng pangangailangan ninyo sa mansyon na to. Mag-aabot na ako ng kalahati ng sahod ninyo para mayroon naman kayong maiiwan sa mga kapatid ninyo. Wait me here, young ladies, at kukuha lamang ako ng cash. Paalam nito at tuluyan ng umalis sa kanilang harapan nang sabay silang tumango. Eto na yung gantimpala ni Lord sa atin, Bes. Sa wakas ay mapapagtapos ko na ang mga kapatid ko. Sobrang saya ko, Bes. Para lulundag na ang puso ko sa sobrang tuwa. Maging si Mia ay mangiyak-ngiyak rin dahil bibihira ang makatagpo ng isang Maricel Fajardo na hindi pa man nila napagtatrabahuhan ay ibibigay na agad sa kanila ang kalahati ng kanilang magiging serbisyo. Nagyakapan ng magkaibigan sa labis na galak na kanilang mararamdaman. Napangiti naman lalo si Maricel nang maabutan ng magkayakap na dalaga. Tumikhim ang ginang kahit kumalas sa yakap ng isa't isa ang dalawa. Sabay pa nagpawi ng luha ang mga dalaga na ikinangiti muli ni Maricel. Umupo ito sa dating pwesto at iniabot ang 2 sobre sa dalawa. Ito na ang kalahati ng mga salaries nyo. If you want to stay here, ay okay lang naman. Pero hindi ko na kayo masasamahan dahil kailangan ko nang gumayak. Naku, sobra pong salamat ng marami, ma'am. Makakaasa po kayo sa amin ni Mia. Hindi na rin po kami magtatagal dahil kailangan na rin po namin asikasuhin ang mga gamit namin dadalhin. Sobra salamat po talaga rito, ma'am. Hulog po kayo ng langit sa amin. Aniya sa nagagalak na tono. Ngumiti si Maricel at tumango. Walang anuman. O shit, ako'y gagayak na. Gusto niyo ba sumabay sa akin? Tanong nito na mariin na nilang tinanggihan dahil sobra-sobra na ang naitulong nito sa kanila. Bukod sa nakakahiya, ay baka nakakaabala na sila rito. Sabay silang tumayo nang tumayo na ang kanilang kaharap. Okay, then aasahan ko kayo bukas, ha? Anitong may ngiti sa labi nilang tinanguan. Nauna na lumabas na mansyon ng dalawa, hawak ang sobrang natanggap nila sa kanilang magiging amo. Ipinasya ng magkaibigan na dumiretso na ng palengke upang mamili ng tag-isang sako ng bigas at ilang groceries. Saan galing ang lahat ng mga to, ate? Gulat na rumehistro sa mukha ng magkapatid na Leo at Lyndon pagka-uwi nila ng bahay. Nanunuot pa sa ilong ng magkapatid ang mabangong aroma ng adobong inihahanda ng kanilang ate sa bagong kalan. Ibinenta mo na ba ang isang kidney mo, ate? Kaya tayo mayroong maraming stock na pagkain at bagong kalan? Tanong ni Lyndon na lumapit sa kanila ang kapatid na mayroong malawak ng ngiti sa labi. Hindi, ano ka ba? Yung sinasabi ko sa inyo na papasukan namin ng ate Mia ninyo ay binigyan kami ng biyaya. Napakabait na magiging amo namin na si Ma'am Maricel. Hindi lang mukha ang maganda sa kanya dahil maganda rin ang kanyang kalooban. Bibihira na sa mayayaman ng katulad ni Ma'am Maricel kaya sobrang saya namin ng ate Mia ninyo. Biruin mo ba namang ibinigay na sa amin ng kalahati ng aming sahod para mayroon daw kaming maiiwan sa inyo? Inabot niya ang palad ng mga kapatid at marahan yung pinisil. Kaya kayo, kahit na naabot niyo na ang mga pangarap ninyo, ay matuto pa rin kayo lumingon sa kung saan man kayo nanggaling. Maging matulungin kayo at higit sa lahat ay magkaroon ng takot sa Diyos. Palagi niyong tatandaan na mahal kayo ni ate. Matamis siyang ngumiti sa mga kapatid bago niya yakapin ang mga ito. Gumanti naman ng yakap sa kanya ang dalawa na natutuwa rin. Kumalas si Leo upang ipakita ang certificate na natanggap. May surprise nga pala kami ni Kuya sa'yo, ate.
Ani nito at kumawala sa bisig na mahal na kapatid para kunin sa sukbit na bag ang titulo ng pagiging top student nito sa klase. Nang tuluyang makuha, ay proud nito yung iniabot sa ate niyang bakasang excitement sa maamo nito muka. Palagi niyo na lang pinapaproud si ate sa inyo. Maluhaluhang wika niya na makita ang certificate ng kapatid na si Leo. At sabihin naman ni Lindon na kasama ito sa top 5. Gustong gusto po kasi namin ate na palagi kang magiging proud at masaya. Treasurable po sa amin ni kuya ang matamis mo pong ngiti at luhan dulot ng sobrang saya. Mahal ka rin po namin ate. Kapag nakapagtapos na kami ni kuya, gagawin ka naming reyna. Masayang turan nito na ikinangiti niya lalo. Muli niyang niyakap ang mga kapatid hanggang sa ayain niya ng kumain ang mga ito. Salat man sila sa maraming bagay, ngunit masasaya naman sila. Ang 1 kilo na manok na inadobo ni Clara ay naubos nilang 3. Sobrang saya ng 2 binata dahil muli nilang natikman ang specialty ng kanilang butihing ate. Matapos kumain ay nagpresenta na si Leo na siya maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Habang si Lindon naman ay nag-igib na ng tubig na ipanliligo nilang 3 bukas. Nay, tay, kung nasaan man po kayo, sana'y nakikita niyo po ang achievements ng mga barako ninyo. Hindi po matutumbasan ng malaking halaga ang ligayang ibinigay sa akin ng mga kapatid ko. Sobra saya ko po dahil kahit na naghihirap, ay wala akong natanggap na reklamo sa kanilang 2. Salamat po sa pagbibigay buhay sa amin inay. Tay, pangako pong hindi ko po pababayaan ng mga kapatid ko. Tutuparin ko po ang pangarap na hindi niyo na ituloy para sa amin. Mahinang sambit niya habang nakatingala sa mabituing langit. Mabilis niyang pinawi ang luha nang maramdaman ang 2 palad. Gumuhit ang ngiti sa kanyang labi nang tumabi sa kanya ang 2. Nasa ilalim sila ng punong mangga kung saan sila dati tumatambay na pamilya kapag ganitong oras na. Nanariwa sa kanilang mga alaala ang masayang araw noong nabubuhay pa ang kanilang mga mahal na magulang. Mag-iingat ka ate ha? Huwag mo masyadong papagurin ng sarili mo. Pangako, hindi ko pababayaan tong bunso natin. Kapag naroon ka na po at nagsimula na sa trabaho, ay huwag niyo po kaming isipin. Mag-focus kayo sa trabaho ninyo. At kami naman itong si Leo ay ganun din sa pag-aaral namin. Magiging mga tanyag kaming businessman balang araw. At ikaw ay magiging reyna namin. Pangako ni Lindon habang nakapatong ang ulo sa balikat ng kanyang ate. Ganoon din si Leo. Nakasandal din ang ulo nito sa kanilang ate Clara. Naglalambing sila rito dahil malalayo na ito sa kanila. Salamat sa inyong 2. Sobra-sobra niyong pinapasaya si ate. Madamdaming saad niya na ikinangiti ng 2 niyang kapatid. Namayani ang katahimikan sa kanilang 3 nang matuon ng kanilang atensyon sa shooting star na dumaan. Pikit mata nilang iniusal ang pangarap sa kanilang pamilya bago nila tuluyang ipasya ang pamamahinga. Maagang gumising ang magkakapatid pagsapit ng panibagong umaga. Mayroong ngiti sa kanilang mga labi habang pinagsasaluhan ang agahang silang 3 ang naghanda. Pinauna nang umalis ni Clara ang mga kapatid. Nakausap niya naman na nang masinsinan ang mga ito kagabi bago sila matulog. Nagawa niya na ring ibilin ang mga dapat nitong gawin. Nangako siya na kada katapusan ng buwan ay uuwi para iabot ang kanyang sahod at magbibigay ng kaunting oras para sila'y makapagsimba. Maayos na inilak ni Clara ang pinto ng kanilang bahay nang tuluyan niyang matapos ang mga kailangan ayusin. Dinaanan niya na ang kaibigan na kanina pa naghihintay sa kanya at sabay na silang nagtungo sa mansyon. Sabay silang bumuga ng hangin nang tuluyang marating ang malaking bahay. Pinindot nila ang puting bagay sa gilid ng itim na gate na makakapagpaalam sa taong nasa loob ng bahay na mayroon tao sa labas. Inayos nila ang sarili nang marinig ang pag-click ng gate na sa palagay nila'y nilagyan ng makabagong teknolohiya. Dahil kusa itong nagbubukas-sara, oras na makapasok o makalabas na ang kung sino man. Naging maaga kayo. Ngitimbungod sa kanila ni Maricel na mukhang kagigising lamang. Naistorbo po yata namin ang tulog niyo, madam. Nahihiyang tura ni Clara na sinang-ayon na naman ni Mia. Hindi naman, kanina pa ako gising. Tinatamad lang akong bumangon dahil napuyat ako sa event na dinaluhan ko. Halina nga pala kayo sa loob. Umatras ito para bigyan sila ng daan. Salamat po, madam. Sabay sabi ng 2. Sa loob ay hindi mapigil ng 2 na mamangha sa malawak na living room. Marami ang kwarto sa taas at sa baba naman ay mayroon ding silid na batid nilang para sa mga kasambahay.
all around ang trabaho nyo rito. Kahit na high-tech na ang mga gamit dito, ay talagang mapapagod pa rin kayo dahil sa sobrang lawak ng lilinisan ninyo. Hindi nyo naman kailangan nasipagan ng sobra dahil mas mahalaga ang kalusugan. Kaya huwag masyadong magpapagod ha. Kapag napagod, magpahinga. Kung ano ang pagkain ko, ay siya rin kakainin ninyo. Salo-salo tayong 3 sa hapag. Hindi ako sanay na walang kasalo sa pagkain. Hindi naman ako mapili sa pagkain. Kung ano nakahanda ay kakainin ko. Kaya no need to worry sa mga pagkain ihahanda ninyo. Tumigil ito saglit para tignan sila na tahimik lamang na nakikinig. Ngumiti ito kaya't ngumiti rin sila pabalik. Yung kwarto sa dulo ang magiging silid ninyo. Tig-isa kayo para mas komportable. So paano? Simula na ang work? Start na muna kayo sa breakfast natin dahil hindi pa ako nag-aagahan. I want some salty breakfast. Ani pa nitong mabilis nilang sinunod. Just call me kapag tapos na kayo, okay? Mahinahon dagdag pa nito. Sige po madam, ako na lang po tatawag sa inyo. Ani ni Mia na tinanguan na lamang ni Maricel at tuluyan na sa kanilang nagpaalam. Dahil nais pa nito makapagpahinga kahit ilang minuto. Bago pumasok sa kanilang kumpanya na ito mismo ang chairman. Hinihintay na lang nito ang anak na makauwi nang sa ganon ay may pasa na rito ang pagiging chairman. Salty breakfast daw, anong klaseng salty naman kaya? Napapakamot sa ulong wika ni Mia nang magtungo na sila sa malawak na kusina. Sinangagat tuyo, bes. Kumpiyansang tugon niya nang makitang isang supot ng tuyo sa ibabang bahagi ng ref. Nilingon niya ang kaibigan matapos isara ang malaking ref na kasintaas niya lamang. Sinabi ni madam na hindi siya mapili sa pagkain kaya natitiyak kong ito ang tinutukoy niyang agahan na gusto niya. Mabusisi silang kumilos. Sabay halos nilang natapos ang kani-kanilang niluluto. Tawagin ko lang si Madam Bes. Paalam ni Mia sa kanya. Gaya ng inaasahan. Ngiting tura ni Maricel nang masilayan ang ninanais na agahan. Na unang maupo ang ginang. Maupo na rin kayo. Utos nito sa kanila na nakatayo pa rin at naghihintay lamang na yayain. Dahil nakakahiya para sa kanila ang basta na lang maupo nang hindi naman sila binibigyan ng permiso. Aabutan sana ni Clara ng kanin ang kanilang madam nang pigilan siya nito. Kumain ka na lang dyan, Clara. Ikaw din, Mia. Hindi nyo kailangang pagsilbihan pa ako kapag nasa harapan na ako ng pagkain. Mahinahong sambit nito na tinanguan nila bilang pagsang-ayon. Habang kumakain ay panay ang tanong sa kanila ni Maricel na malugod naman nilang sinasagot ng detalyado. Gustong-gusto ko sinang ginang na malaman ang lahat-lahat sa mga dalaga dahil nga sa natutuwa siya sa mga ito. Pagkatapos nilang kumain ay niligpit na nila ang mga pinagkainan at saka yun hinugasan. Nagmap na rin sila at nagwalis sa labas. Nagbunot na rin ng mga damong matataas na at nagtabas ng mga malalagong halaman. Tulungan sila sa lahat ng gawain. Samantala, abala ang binatang si Dylan sa pagpirma ng ilang mga importanteng dokumento nang tumunog ang kanyang cellphone. Napapuga siya ng hangin na makita ang nakarehistrong pangalan, ang kanyang mami. At natitiyak niyang kukulitin na naman siya nito na umuwi para patakbuhin ang kanilang kumpanya. How can he manage a girly company? Wala siyang alam sa mga cosmetics at ilang produktong pampaputi. Ma'am, bungad niya agad sa ina nang sagutin ang tawag nito. Ipapaalala ko lang sa'yo na may usapan tayo na uuwi ka by the end of the month at sa susunod na araw na yon. Kailangan mong i-manage ang kumpanya. Please, son, let your mom rest. Gusto ko na magretiro dahil hindi na ako bumabata. Gusto ko na din na mag-aapo. So please, be matured. Tama na ang pagkikipaglaro mo ng apoy. Bigyan mo naman ako ng apo. I feel so alone here, son. Please, come home. Malungkot ni Tunturan na ikinabugan niya muli ng hangin. Dahil nangako nga pala siya sa ilang uuwi at susubukang patakbuhin ang kumpanyang pinaghirapan nitong itayo. Okay, tatapusin ko lang po ang mga kailangan kong tapusin dito. Pagkatapos ay uuwi na ako dyan. Bye, ma. Love you. Paalam niya sa ina. Abala ang magkaibigan sa pagpapalit ng mga kurtina. Sinabi kasi sa kanila ng kanilang madam na uuwi na ang anak nito, kaya panay ang pagpapaganda nila sa mansyon. Gwapo siguro ang anak ni madam. Nagpupunas na ngayon ng mga libro ang dalagang si Mia nang sabihin nito yon. Maging si Clara ay nagpupunas na rin dahil sa sobrang dami ng libro sa loob ng silid ng kanilang magiging senyorito. At tiyak na aabutin sila ng siyam-siyam kung hindi sila magtutulungang magkaibigan. Siguro,
Sobrang ganda ni Madam, kaya panigurado nagmanang anak. Wala ni katiting na interes sa tono nito nang sumagot sa kaibigan. Bilisan na lang natin ang paglilinis dahil maghahanda pa tayo ng hapunan. Marami-rami ang lulutuin natin, kaya kailangan bilisan natin. Ani nagmamadali sa ginagawa dahil alas 4:30 na. Tumayo naman ang kaibigan niya at gaya niya ay binilasan na rin nito ang pagpupunas. Matapos malinisan ang malawak na silid ng senyorito nila ay bumaba na sila at dali-dali naghanda ng mga sinabing pagkain ng kanilang madam. Bandang alas 6 nang matapos nilang ihanda ang hapunan. Kasalukuyan sila naghihintay sa labas ng gate dahil tumawag ang kanilang madam at sinabi nitong malapit na sila. Oh my God, bes, yung panty ko lumuwag yata. Himpit na kilig ng dalagang si Mia nang bumaba ng SUV ang matangkad, matipuno, maputi at ubod ng gwapo na binata. Umayos ka nga dyan, Mia, nakakahiya. Saway niya rito na ikinatahimik naman nito at sinarili na lang ang kilig para sa pagsisilbihang binata. Aaminin ni Clara na gwapo nga ang anak ng kanilang madam. Ngunit hindi siya ang uri ng babae na nahuhulog ng dahil lang sa palabas na anyo. Mabilis na nagbaba ng tingin ang dalaga na magtagpo ang kanilang mga mata ng binata. May kung ano sa loob ng sikmura niya na para bagang nakakakiliti. Clara, maaari mo bang tulungan itong si Dylan dito sa maleta niya? Untag sa kanya ng kanilang madam. Gusto niya sanang umangal dahil sa nakakatunaw na tingin sa kanya ng anak nito. Ngunit nakakahiya naman kaya sumunod na lamang siya. Walang imik niyang kinuha ang maletang kanina ay hawak ng binata matapos lumapit rito. Nagdikit pa ang kanilang mga balat na nagpadama ng kuryente sa buong sistema niya. Ngunit binaliwala niya lang yon at dali-daling dinala ang bagahe ng binata sa silid nito. Lihim namang napapangiti ang ginang sa pagsunod ng tingin ng kanyang unikuhiho sa dalaga na pupusuan niya para rito. Tayo na sa loob. Aya niya sa anak na tahimik na nakatingin sa pintong pinasukan ni Clara. Tumango na lamang ang binata at tahimik na sumunod sa kanyang ina. Hindi niya mawari ang sarili kung bakit hindi niya maialis ang tingin kanina sa maamang mukha ng kanilang kasambahay. Kung ikukumpara ito sa katabi kanina ay mas maganda ito para sa kanya. Mayumi ito at malasutla pa ang balat. Inalog niya ang ulo para waksihin ang kung anumang naiisip para sa inosenteng dalaga. Masasarap lahat ng mga pagkain. Sino naghanda ng mga ito? Tanong ni Dylan na matikman ang lahat na nakahahin sa hapag. Namiss niya ng gusto ang mga pagkaing Pinoy kaya naparami ang kain niya. Pinaka nagustuhan niya ay ang kare-kare na pinakapaborito niya sa lahat. Kami po nito maganda kong kaibigan, senyorito. Salamat naman po na gustuhan niyo ang mga pagkaing hinanda namin. Si Mia na ang sumagot dahil ang kaibigan niya wala yatang planong magsalita. Kanina pa ito tahimik na kumakain. Ni hindi ito nagtaas ng tingin na para bagang kapag ginawa nitong salubungin ang abuhing mga mata ng kanilang kaharap ay matutunaw ito. Tumangutango ang binata ngunit ang tingin ay nananatili sa tahimik na dalaga. Ramdam ni Dylan ang pagkailang sa kanya ng dalaga kaya't nag-iwas na lang siya ng tingin. Kamusta naman pala anak ang negosyo mo sa US? Usisa ni Maricel matapos nitong uminom ng tubig. Kanina pa ito tahimik na nagmamasid sa anak at sa napupusuan dalaga. Maayos naman ang pamamalakad ko sa DFU. Kasama pa rin naman sa tutok at kinikilala pa rin ang pangalan ko. Plano ko nga pala magtayo ng branch dito sa atin at gusto kong tulungan ang mga taong hindi kinayang tapusin ng kolehiyo. Magandang idea naman ang naisip ko, hindi po ba ma'am? Paghingi niya ng opinyon sa inang nakikitaan niya ng pagkamangha sa lahat ng kanyang sinabi. Magandang idea yan anak. Nagmana ka nga talaga sa akin. Kung sakaling maitayo ang first branch ng DFU mo, ay gusto kong si Clara ang kukunin mo sekretarya. Masipag at matalino siyang dalaga. Mas matutulungan niya ang dalawa niyang kapatid kung sakaling siya ang kukunin mo. Ito naman si Mia ay mananatili sa tabi ko dahil siya naman ang gagawin kong personal assistant ko kung sakali man. Saad nito, nakaplano na lahat sa isip ng ginang. Plano nitong paglapitin ang dalawa dahil nais nitong si Clara ang siyang makakatuluyan ng anak. Sa dalawa kasi ay mas gusto niya talaga si Clara. Maganda at mabait naman si Mia, ngunit sadyang si Clara ang nakikita niyang babagay sa kanyang anak. Binalingan naman ni Dylan ang dalagang ngayon ay nakatingin sa kanila. May pag-aalangan sa mukha nito. Gusto mo ba maging sekretarya ko, Clara? Tanong niya, hindi naman maaaring gusto ng kanyang ina tapos ang dalaga ay ayaw naman. Wala po kasi akong alam sa ganyang trabaho, senyorito.
Okay na po ako sa pagiging kasambahay. Nakakatulong po ng sobra ang buwan ng sahod namin dito. Hindi po ako nag-iinarte, madam, senyorito. Pero para po sa akin ay mayroong mas nababagay para sa posisyong yan. Hindi po bagay ang ganyang trabaho sa akin. First year high school lang po ang dinapos ko. Saad niya, hindi niya ikinahiya ang sarili. Nagiging matapat lamang siya. Matututunan mo naman din yon, Clara. Subukan mo lang. Pamimilit pa ng ginang. Napapakamo naman sa ulo ang dalaga. Grab the opportunity, friend. Bulong sa kanya ng kaibigan at halatang suporta sa boses nito. Aabutin pa ng kalahating taon before I finally open the DFU. Pag-isipan mo munang mabuti ang offer namin sa'yo. At kapag nakapag-desisyon ka na, sabihin mo lang sa akin. Seryosong aniya sa dalaga. Sa estilo ng pagkausap niya rito, ay para ba nakikipag-negotiate lamang siya. Sige po, senyorito. Nasabi na lang niya dahil ang puso niya ay hindi na magkamayaw sa pagpintig. Ang baritonong boses nito na napakasarap pakinggan, ang abuhing mga mata, makakapal na kilay at pilik mata. Matagos na ilong at mapupulang labi na para bang kay sarap damhin. Napagdikit niya ang kanyang labi dahil ngayon lamang nagawa ng kanyang isip na ilarawan ang wangis ng isang lalaki. Tumango ang binata at tumayo na rin ito dahil tapos na itong kumain. Aalis ako, ma'am. Dadalawin ko lang ang bagong bukas na bar ni Ted. Baka umagahin na ako kaya matulog na po kayo. Paalam niya sa ina. Tinawagan kasi siya ng pinsan na dalawin niya man lang ang pinaghirapan nitong negosyo. Nangako siyang darating, ngunit kailangan latagan siya nito ng masasarap na inumin. Sige anak, ingat ka ha? Pagpayag nito, umalik si Dylan sa pisngi ng ina bago binalingan ng dalawang dalaga. Partikular ang dalagang si Clara. Tumango siya sa mga ito bago tuluyang umalis. Bandang 11:00 na ng gabi nang maisipan ng umuwi ni Dylan. Samantala, napabalikwas naman ng bangon ang nalimpungatan na dalaga. Nang marinig ang ugong ng sasakyan sa labas. Tiyak niyang ang kanyang senyorito yon, kaya dali-dali siya lumabas sa inukupang silid para mapagbuksan ng binatang amo. Lasing na lasing po yata kayo, senyorito. Mahinang sambit niya na mapagbuksan ng binatang namumungay ang malamlam nitong mga mata. Amoy na amoy niya ang aroma ng alak na humahalo sa mabangong hininga nito. Dumako ang tingin ng binata sa harapan ng dalaga. Napalunok ito kasabay ng paglapit rito. Hinintay mo ba ako, Clara? Halos pabulong na lang ang naging tanong nito sa kanya. Ngunit klaro niya namang narinig dahil ilang pulgada lang naman ang layo ng kanilang mga mukha. Nagising po ako nang marinig ko ang ugong ng sasakyan ninyo, senyorito. Matapad niyang sagot sa naging tanong nito sa kanya. Ngumiti sa kanya ang binata kaya't ang puso niya ay bigla-bigla na lang tumambol ng malakas. Nakakasilaw ang mapuputi at pantay nitong ngipin. Ngayon niya lang napansin na mayroon palang malalim na hukay sa kabilang pisngi ng binata. Napakagwapo. Hiyaw ng kanyang isip. Wala siyang makita ni isang kapintasan sa lalaking kaharap. Napaka-perpekto ng mukha nito. May nakapagsabi na ba sa'yo na napakaganda mo? Pausang boses na tanong niya sa dalaga naglulumikot na ngayon ang mga mata. Hindi mawala sa kanyang labi ang ngiti dahil sa sayang nararamdaman ng kanyang puso. Ngayon niya lamang nagawang ngitian ng mula sa puso ang isang babae. Walang salita na gustong kumawala sa bibig ng naumid na dalaga. Nabibingi na siya sa sobrang pintig ng kanyang puso. Napalunok siya nang sundan niya ang mga mata nito na ngayon ay nakatuon na sa kanyang labi. Napasinghap na lamang ang dalaga nang kabigin siya nito at walang paalam na inangkin ang nakaawang niyang labi. Bulta-bultahing kuryente ang naramdaman nilang dalawa sa mga sandaling ito. Kakaibang damdamin ang ngayon bumabalot sa buong pagkatao nila. Mabilis na nadala ni Dylan sa sariling silid at nawawalan na ng kontrol sa sarili na dalaga. Gustong magprotesta ng isipan ni Clara nang dahan-dahan siyang ihiga ni Dylan sa kama nito, ngunit ayaw naman ng katawan niya. Tila ba mayroong sariling isip ang katawan niya na tumutugon sa mainit na haplos sa kanya ng binata, na hindi niya naman nobyo o kahit na ano pa man. Wala silang relasyon, ngunit nagawa niyang isuko ng buo ang sarili. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata nang maramdaman ng labis na kirot. Tulog na tulog ang binatang kumuha sa pagkababae niya. Agad itong nakatulog nang hilingin niya rito na tama na, dahil hindi niya nakaya pang abutin ang pang-apat na rurok. Pakiramdam niya ay binubugbog siya nang dahan-dahan siyang umalis sa ibabaw ng kama.
Maingat na lumabas ng silid ni Dylan si Clara. Hindi niya nais na malaman ng mga kasama sa mansyon ang nangyari sa pagitan nila ng binatang amo. Lasing lamang ito, kaya niya ito nagawa. Hindi biro ang sakit ng pagkawasak ng kanyang kaban. Napapahugot na lamang siya ng hangin sa tuwing kumikirot ng husto ang rosas niyang tuluyan ng nadiligan. Abot-abot ang pasasalamat niya nang tuluyang marating ang inukupang silid nang walang nakakapansin sa kanya. Gustuhin niya mang ipahinga na ang nananakit na katawan, ngunit hindi naman siya makakatulog na nalalagkit ang katawan. Ano nangyari, Clara? Nasaan ang sinasabi mong hindi ka kailanman susuko sa isang lalaki? Kahit na gaano pa man niyang kagwapo. Ang tanga mo, paano kung mayroong mabuo? Sa tingin mo, paninindigan ka niya? Hindi ka nag-iisip. Bumukha ka naman agad porket sinabihan ka maganda. Bubulong-bulong niyang sermon sa sarili, kasabay ng pagtulo ng ilang butil ng kanyang luha. Ngayon lamang dumapo ang pagsisisi sa kanya. Sana pala, hindi na lang siya bumangon. Tiyak niya naman na mayroong susi ang senyorito nila. Tinapos niya na ang paglilinis ng kanyang katawan. Naghalungkot muna siya ng maiinom na gamot na maaaring makatulong para maibsan ang pananakit ng buo niyang katawan. Ano na mangyayari pagkatapos nito? Problemadong tanong niya sa kanyang sarili. Iniisip niya ang dalawang kapatid. Kung sakali mong magbunga ang isang gabing namagitan sa kanila ni Dylan. Nasapo niya ang noo nang tuluyan siya makahiga sa kama. Ipipikit niya na sana ang kanyang mga mata nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon sa ibabaw ng lamesa at agad na sinagot. Kamusta ka po dyan, ate? Pasensya na, napatawag kami. Namimiss ka na kasi namin itong si Bunso eh. Hindi kami makatulog kaya naisipan namin tawagan ka. Bakit nga pala gising ka pa, ate? Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Lindon. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Namimiss niya na rin ang mga kapatid. Humugot siya ng hangin bago sumagot sa lahat ng katanungan ng nasa kabilang linya. Maayos si ate rito. Mabubuti ang amo namin ng ate Mia ninyo. Namimiss na rin kayo ni ate. Sobrang miss ko na kayo. Kagagaling ko lang sa CR nang tumawag kayo, kaya nasagot ko agad ang tawag ninyo. Kayo dyan, kamusta kayo? Ang pag-aaral, kamusta? Sinikap niyang pasiglahin ang boses dahil hindi niya nais na mahalata siya ng mga kapatid. Tiyak niyang mag-aalala ang mga ito kapag narinig na malungkot ang boses niya. Walang problema sa pag-aaral namin, ate. Pinag-iigihan namin para sa'yo. Hindi po ako pinapabayaan ni Kuya Lindon. Kung ano po yung pag-aalaga ninyo sa akin ay ganun din si Kuya. Sige na ate, magpahinga ka na po. Dahil alam namin ni Kuya na pagod ka sa trabaho mo dyan. Ingat ka palagi ate ha. Mahal ka namin. Si Leo yon na sumingit para makausap ang namimiss niya ng kapatid. Napangiti si Clara matapos marinig ang lahat ng katagang yon mula sa bibig ng mahal nilang bunso. Kayo rin, matulog na. Mahal na mahal din kayo ni ate. Good night na. Matulog na rin kayo, hindi porket Sabado bukas magpupuyat na kayo. Opo, master namin na maganda. Sabay na sabi ng mga kapatid niya. Napangiti siyang muli hanggang sa tapusin na nila ang usapan. Kinaumagahan ay para bang casual lamang ang lahat. Tila ba walang nangyari sa pagitan ng dalawa kaya't lihim na nasasaktan ang dalaga. Matamlay man ang katawan niya ay sinikap niya pa rin umakto ng normal. Ipinakita niyang masigla siya kahit na ang totoo ay para ba nandudurog ang puso niya. Malamig ang mga tinging ipinupukol sa kanya ng binata. Tila ba ipinapahiwatig nito na wala lang dito ang nangyari sa kanila. Mas pinili mapag-isa ni Clara sa garden. Wala naman siyang karapatang masaktan dahil ginusto niya rin naman ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Hindi siya nito pinilit, kaya't hindi siya dapat nakakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Naputol ang pagmumuni-muni ni Clara na mayroong mag-doorbell. Binitawan niya na muna ang hawak na pantabas para pagbuksan ang kung sino mang bisita ng mga Fajardo. Sino pong kailangan nila? Sinikap niyang ngumiti sa magandang babae na nasa harapan na mapagbuksan niya ito. Napakaganda ng babae. Walang-wala siya kung ikukumpara sa malamodelong dalaga. Andiyan ba si Dylan? May hinhin na tanong nito sa kanya. Tumango siya at tinanong kung sino ito at anong kailangan nito sa kanilang senyorito. Ako si Miani. Girlfriend niya ako at magkakaroon na kami ng anak. Masayang saad nito. Tila ba nabingi ang dalaga sa mga tinura niyo ng kaharap. Wala siyang maisagot hanggang sa marinig niya na lang ang boses ng kanilang madam na ngayon ay nasa kanyang likuran. Tama ba ang narinig ko? Ikaw at ang anak ko ay magkakaroon na ng anak?
Saktong paglabas ng ginang ang pagsambit no ng nagpapakilalang babae. Yes, tita. In fact, we broke up at tinanggap ko yon. Pero na malaman ko na buntis ako, ay agad akong sumunod sa kanya dito sa Pilipinas. Para sabihin sa kanya na magkakaanak na kami. Masiglang pahayag nito na mas lalo nagpadurog sa puso ng tahimik na nakikinig na dalaga. Nag-aalalang binalingan ng tingin ng ginang si Clara. Pilit nang ngumiti ang dalaga nang magsalubong ang mga mata nila ng kanilang madam. Maghahanda lamang po ako madam ng merienda ni Miss Miani. Paalam niya at agad na pumasok sa loob. Napabuntong hininga si Maricel matapos sundan ng tingin ang nagmamadaling dalaga. Mataray na tingin ang ipinukol nito sa dalaga. Mataray ito kung titignan, ngunit mas mataray ang ginang. Sisiguraduhin ko lang, iha. Sigurado ka ba ng anak ko ang ama ng batang dinadala mo? Kilala ko ang anak ko. Maingat siya sa mga babae. At hindi siya basta-basta magpupula sa isang babae hanggat hindi niya ipinapakilala sa akin. Naging malikot ang mata ni Miani. Hindi ito nagawang tumingin ng diretso sa ina ng lalaking kinababaliwan. Kita ng ginang ang paglinis ng lalamunan ng dalaga. Batid niya nagsisinungaling lamang ang babaeng kaharap kaya't masama niya itong tinignan. Nakagat naman ni Miani ang ibabang labi. Buking na siya. Kaya wala nang saysay kung magsisinungaling pa siya. Ang totoo niyan, hindi po ako buntis. Mahal na mahal ko po si Dylan. That's why I came here and lied. Please, auntie, bring Dylan to me. Mamamatay ako pag hindi siya bumalik sa akin. He is my life. Desperadang pakiusap nito habang pinagkikiskis ang magkadaop na palad. Nagpantig naman ang tenga ng ginang sa sinabing niyo ng babae. Gamit ang kanyang palad, ay buong lakas yung pinadapo ng ginang sa pisngi ng dalaga. Nasapo naman ni Miani ang namamanhid na pisngi. Sobrang lakas ng pagkakasampal sa kanya ng ginang kaya't maluha-luha ito. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ayoko na makita ang pagmumukha mong yan. Malutong na wika nito na ikinapatak na luha ni Miani. Leave! Mading dagdag pa nito kaya't walang nagawa ang sinungaling na dalaga kundi ang umalis. Hindi mo magagawang bilugin ang ulo ng isang Maricel Fajardo. Si Clara lamang ang nais ko para sa anak ko at hindi ang mga babaeng katulad ninyo. Mahinang sambit nito habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan kung saan lulan ang sinampal na dalaga. Hindi lahat ng naririnig at nakikita natin, iha, ay totoo. Kung nasasaktan ka, hahayaan kitang umalis. Sinundan ng ginang ang dalagang tahimik na umiiyak sa sarili nitong silid. Noong gabing umuwi ng lasing ang anak nito ay nagising rin ito kagaya ni Clara. Nakita nito ang pagdadaop ng labi ng dalawa, pati na ang paglabas ng dalaga sa silid ni Dylan na hirap na hirap. Hahayaan kitang umalis dahil gusto kong subukan ng anak ko. Titignan natin kung ano nga ba makakaya niyang gawin. Alam kong special ka sa anak ko. Nakikita ko ang paghanga sa mga mata niya sa tuwing nahuhuli ko siya nakatingin sa'yo. Kilala ko ang dugo at laman ko, Clara. Mahal ka ng anak ko. Narinig at nasaksihan ko ang tagpo ninyo sa salas. Hindi mo kailangan mahiya dahil ikaw lang ang babaeng gusto ko para sa anak ko. Ikaw lang ang nakikita kong makakapagpalambot at makakapagpatino doon. Tahan na. Ayusin mo ang sarili mo. Aalis si Dylan ngayon, tsaka tayo umalis kapag nakaalis na siya. Subukan natin ang pag-ibig ng isang Dylan Fajardo. Napangiti ang ginang sa mga planong gagawin para sa ikatitino ng anak. Oras na para lumagay sa tahimik ang kaisa-isang anak na puro pakikipaglaro sa apoy ang tanging alam. Nais niya na ng apo at ng masasabing daughter-in-law. Sigurado po ba kayo, madam, sa gagawin nating to? Isa lamang pong one night stand ang nangyari sa amin ni Senyorito. Wala pong pagmamahal. Isang gabing init lamang po ang nangyari. Malungkot niyang wika na marahang inilingan ng ginang. Magtiwala ka lang sa akin, iha. Hindi lamang isang one night stand na namagitan sa inyo. May ngiti sa labing wika nito at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Mahal mo siya, babae din ako, kaya alam ko kung anong nararamdaman mo. Huwag mong isipin ng mga kapatid mo dahil ako na ang bahala sa kanila. Makakapagtapos sila at magkakaroon ng maganda trabaho. I'm giving you the assurance. Alam ko mayroon akong aabangan na apo, kaya huwag mo nang i-stressin ang sarili mo. Gustong gusto kita para sa anak ko, Clara, at gusto mo rin siya. Kaya tayo na dyan at tayo magliligpit na ng mga gamit nang sa ganon ay maging makatotohanan ng pag-aalsal balutan mo. Sasabihin ko na lang na pumunta rito yung Miani na yon at gumawa ng kwento.
Kaya bilang respeto ay umalis ka. Sunod-sunod na pahayag nito. Nagpatiunod na lamang si Clara sa lahat ng nais ng kanyang madam. Gusto kong tawagin mo na akong mami simula ngayon. Sigurado kong magiging isa tayong buong pamilya bago pa matapos ang buwan na to. Kumpiyansang ani pa nito, natipid na lamang initian ni Clara. Hinintay muna ng dalawang babae na makaalis si Dylan. Sinabi na nila kay Mia ang plano. Nabigla man sa mga nalaman, ngunit buo naman ang suportang ibinigay nito para kay Clara. Kapag sinuyo ka ni Senyorito Bes, sagutin mo na agad ha? Huwag na masyadong magpakipot at na makarampa na tayo sa red carpet ng simbahan. Nangingiting ani ni Mia nang sa labas na sila ng mansyon. Kanina pa kasi nakaalis si Dylan. Sira ka talaga. Nasabi na lang niya. Paano? Aalis na muna ako ha? Pasensya ka na kung kailangan kong umalis. Sinabi naman ni Mami na magkakaroon ka na makakasama habang wala ako. Aniya rito. Pumasok na siya sa SUV ngunit hindi pa niya sinasara ang pinto. Sana lahat nagpapatawag na ng Mami. Ako kailan kaya magkakaroon ng kagaya ni Senyorito Dylan? At kailan din ako magkakaroon ng biyanan na sing bait ni Madam? Bes, sarap mong sabunutan, ang haba ng buhok mo. Nang hahaba ang ngusong ani nito sa kanya. Natawa ang ginang, pati na siya sa sinabing yun ni Mia. Mayroong binatang anak yung amiga ko. Hayaan mo't iba-blind date ko kayong dalawa kapag nagkaroon na ng kabuluhan ng ginagawa natin ngayon. Paniniguro naman ng ginang kay Mia na labis na ikinutuwa ng dalaga. Aantayin ko yon, Madam. Kinikilig pa nitong sabi na tinangoon naman agad ni Maricel. Umaway na lamang si Clara sa kaibigan nang umandar na ang sasakyan. Sa kabilang dako ay nagpapagawa na ng disenyo sa ipapatayong bagong branch ang binata. Ngunit mapahanggang ngayon ay wala pa rin siyang nabubuong plano. Inuuko pa kasi ni Clara ang buong isipan niya. I'm sorry, Architect John. But I can't seem to decide what I want right now. May isang tao nagpapagulo ng isipan ko. Matapat niyang saad, napangiti naman ng binatang architect na isa sa mga kaibigan niya. Itiniklop nito ang laptop at humarap sa kanya. Marami pang oras para sa planong to, Mr. Dylan Fajardo. Unahin mo na muna ang nagpapagulo sa isipan mo, Chaser, bago ka pa maunahan ng iba. Saad nitong ikinabahala niya. Lalo't hindi imposibleng mapag-interesan si Clara ng iba dahil maganda at halos perpekto na ito. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Dylan. Malapit nang tumuntong sa 29 ang edad niya. Kaya bago pa man yun mangyari, ay kinakailangan mapasa kanya na ang babaeng kauna-unahang nagpatibok at gumulo sa kanyang isipan. Hindi niya lamang pinapansin si Clara dahil nagtatampo siya rito. Matapos na nangyari sa kanila ay iniwan siya nito. Napaka ng ego niya. Salamat. I'll go ahead. Tatawag na lang ako kapag okay na ang lahat. Tumayo na siya at naglahad ng kamay sa kaharap. Natumayo na rin at agad na tinanggap ang pakikipagkamay nito. Mabilis na tinungo ni Dylan ang kanyang sasakyan. Halos paliparan niya na ang kanyang sasakyan, marating lang ang kanilang mansyon. Mayroon siya nadaan ng flower shop kaya't huminto muna siya. Para bilhan ang babaeng tinitibok ng kanyang puso. Matapos bumili ng bulaklak ay niisipan niya rin bumili ng singsing. Kailangan niya maging handa kaya bibili na siya agad ng engagement ring para kay Clara. Ito na ang babaeng nais niyang makasama. Kaya kapag tinanggap nito ang panliligaw niya ay yayayain niya na agad ito ng kasal. May ngiti sa labi ni Dylan matapos makuha ang biniling diamanting singsing. Muli niyang pinasibad ang sasakyan hanggang sa tuluyan niyang marating ang kanilang mansyon. Agad niyang hinagilap ang dalaga, ngunit bigo siyang mahanap ito. Ay naku, senyorito, umalis na po yung friend ko. May pumunta po kasi dito na babae at nagpakilala na si Miani. Sinabi nung maputlang babae na yun sa best friend ko na magkakaanak na kayo. Kaya yung kaibigan ko nag-alsabalutan na. Nasaktan sa hindi ko malaman dahilan. Painosenteng wika ni Mia na madatnan ang among nagkukumahog sa paghahanap kay Clara. That girl. Nasaan si Clara ngayon? Saan ko siya pwede matagpuan? Agad niyang tanong, nakakaramdam siya ng takot sa puso. Hindi niya nais mawala sa kanya si Clara nang dahil lamang kay Miani na obsessed na yata sa kanya. Ay sorry, senyorito, pero hindi ko po alam eh. Pagdedenay nito sabay talikod, ngunit pinigilan siya ni Dylan. Hindi mo alam? Sigurado ka ba dyan, Mia? Dodong tanong niya. Napalunok naman si Mia dahil sa malamig na tingin sa kanya ng binata. Ay, kung gusto niyo hong makita ang kaibigan ko kayo ho mismo ang maghanap. Kayo naman po ang dahilan kung bakit umalis ang kaibigan ko.
pagmamatigas nito. Kabilin-bilinan kasi ng madam niya na wag sasabihin kay Dylan ang eksakto lokasyon ng bahay ni na Clara para daw maghanap ito ng kusa. Fine. Saad niya at dali-dali lumabas ng mansyon. Sa nabanggit na eskwelahan dati ni Clara siya nagpunta. Paniguradong mayroon pang record ng dalaga. Nabuhayan si Dylan ng loob na mahalungkot din sa wakas ang record ni Clara. Inabot din ng kalahating oras ang paghahanap ng sekretarya ng paaralan. Sa San Vicente ang ruta niya ngayon. Nasa sasakyan niya pa rin ang biniling bulaklak at nasa bulsa niya naman ang engagement ring na kanyang binili. Hindi mo ako matataguan, Clara. Mahinang usal niya nang huminto siya sa pagmamaneho. Dahil wala na siyang ibang bahay na nakikita sa gitna ng palayan maliban sa nag-iisang bahay na gawa sa yero at kawayan. Bumaba na siya at malaki ang hakbang na tinungo ang bahay. Kumatok siya nang marating ang bahay na silaki lamang yata ng kanilang maid's quarter. Senyorito? Bakas ang gulat sa mga mata ng dalaga na mapagbuksan ang tinakasang binata. Kakaalis lamang ng ina nito. Magluluto na sana siya ng magiging pananghalian nila ng kanyang mga kapatid na nasa paaralan pa nang mayroong kumatok. I finally found you. Yun lang at mahigpit niyang niyakap ang dalaga. Ilang oras niya palang itong hindi nakikita ay miss na miss niya na agad ito. Kung magkakaroon man ako ng anak ay gusto kong sayo lang. Mahal kita, Clara. Pasensya ka na kung nagtampo ako sayo kanina. Iniwan mo kasi ako sa ibabaw ng kama. Huwag ka na ulit aalis ha, dahil baka mabaliw ako. Nahirapan din ako kahit papaano nahanapin ka. Mabuti na lang talaga at mayroon pa record sa'yo ang school mo. Malambing niyang sabi bago pugpugin ng halik ang buo nitong muka na ngayon ay nagbistulang ng hinog na kamatis. Kinikilig ka. Aniya at niyakap itong muli na mahigpit. Sabihin mo din sa akin ang feelings mo. Nagkikiusap ang tono niyang yon. Wala naman akong nararamdaman sa'yo, senyorito. Sagot niya, sinusubukan niya lamang ang binata. Hindi yun problema. Ibubuhos ko ang buong karisma ko sa'yo, pati na ang asukal ko para lang mahulog ka sa akin. I'll court you every day and night hanggang sasagutin mo na ako. I love you, Clara. You're the only girl who makes my heart beat so fast. I want you to be my other half, the mother of our child. Puno ng pagmamahal niyang wika, bahagya rin siyang kumala sa pagkakayakap rito para matitigan niya ng maigi ang maamo nitong muka. Napaka-special ng gabing pinagsaluhan natin. Sobrang saya ko dahil nagtiwala ka sa akin. Mahal kita. Hindi ako magsasawang sabihin at iparating sa'yo ang nararamdaman ko. Hinaplos niya ang pisngi nito bago niya patakan na marahang halik ang kanyang noo at tungki ng ilong nito. Naipikit naman ni Clara ang kanyang mga mata nang dumapo ang mainit at malambot na labi ni Dylan sa kanyang noo at ilong. Sobrang saya ng puso niya. Totoo nga na mahal din siya ng binata. Yumakap siya sa baywang nito bago niya imulat ang kanyang mga mata. Unang tagpo pa lang ng mga mata natin ay nabihag mo na ang puso ko. Ito marahil ang sinasabi nila na love at first sight. Nag-slow mo ang paligid noong bumaba ka ng sasakyan. Sinaway ko ang sarili ko ngunit wala nahulog pa rin ako sa'yo. Minahal kita ng palihim kaya ako nagawang ibigay ang lahat-lahat sa'yo. Oo, Dylan, mahal din kita. Pagtatapat niya rin ng tunay na nararamdaman rito. Napangiti ang binata, ganito pala ang pakiramdam ng nagmamahal. Sobrang saya na para ba lumulutang ka. Hinaplos nito muli ang pisngi ng minamahal na dalaga bago dahan-dahang yumuko. I love you. Usal niya at tinangkin ng tuluyan ang kanyang labi. Mahal din kita. Tugon ng kanyang isip habang sumasabay sa mainit nitong halik. Naglakbay ang kamay nito kaya't naalarma siya dahil panigurado niyang pauwi na ang mga kapatid niya. Hindi niya na naising masaksihan ng mga kapatid kung paano gumawa ng bata. Why? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Halata ang pagkabitin kaya't napangiti siya. Pauwi na yung mga kapatid ko, may lulutuin din akong ulam, kaya hindi pwede yung gusto mo. Isa pa'y bugbog sarado pa ang kepyas ko, pagpahingahin mo naman. Nasobrahan ko ba? I'm sorry baby. Sinserong paghingi niya sa ginawa. Hindi niya kasi mapigilang angkinin ng angkinin ang dalaga ng gabing yon. Okay lang, basta wag mo nang uulitin. Halika nga pala, maupo ka muna. Inakay niya ito sa maliit nilang salas. Nahihiyaman, ngunit dahil sa matamis nitong ngiti sa kanya, ay nawawala ang hiyang nararamdaman niya para sa maliit nilang bahay. Gusto mo ba ng maiinom?
Tanong niya. Wala akong ibang gusto, kundi ikaw lang. Ngiting ani nito sabay kindat sa kanya. Napangiti siya kasabay ng pag-iinit na magkabila ang pisngi. Pick up lines ba yan? What's pick up lines? Kunot noon na tanong nito sa kanya, halatang hindi talaga alam ang sinasabi. Wala, tulungan mo na lang ako magluto nang sa ganun ay matuto ka. Marunong na ako magluto, mag-isa lang ako sa US. Wala akong katulong, kaya lahat ay ako ang gumagawa at kabilang na doon ang paghahanda ko ng pagkain. Mabuti pa, ikaw nang maupo dito at ako nang gagawa ng uulamin natin ng mga kapatid natin. Tumayo siya at ninakawan ito ng halik sa labi. Napangiti na lamang ang dalaga habang pinagmamasdan ng Adonis na naghahanda ng kanilang pananghalian. Si Dylan pa lang ay ulam na. Anong iniisip mo? Tanong sa kanya ng binata habang inahalo nito ang chop suey na napili niyang pang-ulam. Buong akala ko kasi sa mga lalaking mayayaman ay walang alam sa kusina. Hindi kayang gumawa ng kung anumang gawaing bahay. Ngunit mali pala ako. Hindi naman pala lahat. Binagumawa pa rin ako sa isang lalaki. May ngiti sa labing sambit niya habang salo ng palad ang kabilang pisngi. Hininaan muna ni Dylan ng apoy sa kalan para lang mahagkan ng labi ng babaeng nagpapainit sa dulo na magkabila ang tenga niya. Kinilig siya sa sinabi nito. Marami pa akong magandang katangian. Marunong din ako mag-alaga ng mami at ng baby. Masuyong sambit niya na lumapit siya rito. Kumindat din siya at hinuli ang labi nito. Sa ganoon tagpo sila nadatnan ng dalawang binatilyo. Ate? Sabay na tawag ng dalawa sa kanilang ate na pinapapak ng mala basketballistang lalaki dahil sa sobrang tangkad nito. Naitulak naman ni Clara si Dylan. Halata ang gulat at hiya sa mga mata nito. Tumikim ang binata bago gumuhit ang ngiti sa labi nitong namumula pa. Hi, ako nga pala si Dylan, your ate's boyfriend and soon to be her husband. It was nice meeting you boys. Naglahad siya ng palad sa harapan ng dalawa. Hanggang lieg niya lang ang mga binata habang ang ate ng mga ito ay hanggang dibdib niya lamang. Boyfriend ka po ng ate namin? Paniniguro ni Leo, tumango naman si Dylan. Basketball player ka ba kuya? Tanong nito na inilingan niya. Ngiting-ngiti ang binata dahil parang pinagbiyak na bunga ang magkakapatid. Masaya rin po kami makita at makilala ka Kuya Dylan. Ako po pala si Lindon at ito naman po si Leo. Inakbayan nito ang bunsong kapatid tsaka ginulo ang buhok. Isa lang po ang gusto namin para sa ate namin. Ang maging masaya siya. Wag na wag mo po sasaktan at paiiyakin ng ate namin. Mahal na mahal namin yan. Kakalabanin ka po namin oras na pinayak mo ang prinsesa namin. Saad nito na ikinangiti niya. Napakaswerte ng mahal niya sa mga kapatid nito. Dahil gaya niya ay mahal na mahal din si Clara ng mga kapatid niya. Hinding-hindi mangyayari ang bantanyong yan. Mahal ko ang ate ninyo. Pakakasalan ko na siya. Okay lang ba sa inyo? Pagpapaalam niya sa mga ito, nagkatinginan ang magkapatid. Nakaramdam siya ng kaba, ngunit saglit lamang. Dahil tumango rin agad ang mga ito. Napangiti siya at agad na nilingon ang naluluhang mahal. Lumapit siya rito at dinukot ang singsing sa kanyang bulsa. Lumuhod siya na ikinasinghap ng 3. Clara Martinez, natanggap ko na ang permiso nila. Permiso mo naman ang hihilingin ko. Pwede ba? Pwede ba dagdagan ko ng Fajardo ang apelyido mo? Pwede ba maging asawa ka ng isang Dylan Fajardo? Sa kauna-unahang pagkakataon ay nanubig ang mga mata niya. Mahal na mahal niya ang dalaga. Ano yung amoy na nasusunog? Naisintinig ni Leo kaya't ang nakaluhod na binata ay agad na napatayo para patayin ang kalan. Nakalimutan niyang mayroon nga pala siyang niluluto. Nasunog na yata yung ulam natin. Sa labas na lang tayo kumain dahil hindi na pwedeng kainan tong chop suey. Napapakamot sa ulong wika ni Dylan. Nawala rin sa isip niya ang nakasalang sa kalan. Dylan? Tawag niya rito. Lumingon nito sa kanya na animoy nalugi sa sugal. Gusto kong madagdagan na Fajardo ang apelyido ko. Aniya na ikinalaki ng ngiti nito. Agad ito lumapit sa kanya at mahigpit siyang nitong niyakap. Thank you. Thank you so much, baby. Labis ang sayang nararamdaman nilang pareho, maging ng mga taong nanonood sa kanila. Tuluyang isinuot ni Dylan ang singsing kay Clara. Pikit muna kayo, boys. Utos niya sa kapatid na ngayon ay fiancé niya na. Natatawang pumikit ng kanilang mga mata sina Leo at Lindon.
Ilang buwan ang matuling lumipas at tuluyang ikinasal ang dalawa. Isinilang na rin ni Clara ang kanilang kambal na pinangalanan nilang Denise at Dailara. Sa mansyon ay nagsama-sama silang lahat. Pinag-aral na rin ni Dylan abroad ang mga kapatid ng asawa. Habang si Mia naman ay nakatuluyan si Ted na naging substitute sa kaibigan nitong dapat na iba-blind date kay Mia. Naging maganda ang pagsasama ng mag-asawa. Nagbunga pa ng isang supling ang kanilang pagsasama. Masasabing matatag ang binuong pamilya ni Dylan. Tuluyan niyang naitayo ang kumpanya rito sa Pinas habang ang asawa niya ay hinahandle naman ang kumpanya ng ina. Walang ibang hiling ang mag-asawang Dylan at Clara kundi ang kaligtasan nilang lahat.